Hali kayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, sa araw pong ito, pinagdiriwang ko ang aking birthday. Araw ng aking pagsilang. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos dahil ako'y nakatungtong ng 40. Sabi nila that life begins at 40. Hindi po ako naniniwala doon. Mas naniniwala ako that life begins every day and life begins every day with God. Kaya kapatid, hinihingi ko po ang inyong panalangin, ang inyong dasal, naway ako'y palakasin pa ng Diyos para pagpatuloy ko ang aking bukasyon, ang aking misyon na maglingkod sa Kanya sa pamamagitan ng aking pagkapari, sa pamamagitan ng pagpapahayag ko sa mabuting balita na ang Panginoong Hesukristo ay muling nabuhay at Siya ang ating daan, ang ating katotohanan, ang ating buhay. Sa araw ding pong ito, inaalala pa rin natin ang ating minamahal na Santo Papa. Siya po ay ililibing na. Naway kaawaan siya ng Diyos, pagkalooban ng walang hanggang kapayapaan ang kanyang kaluluwa. Magsama-sama po tayo sa panalangin natin sa banal na misang ito, para din sa lahat ng humihiling ng dasal. May mga iba't ibang pinagdadaanan na problema. Naway tayo'y manatiling nakakapit sa Diyos at maniwala at magtiwala na may ginagawa siya para punuin ang ating mga pangangailangan. Para tayo po ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, muli tayo magpakumbaba at humiling sa kanyang awa. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinangdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tungayan mo ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita ni na Pedro at Juan. Lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus nung nabubuhay pa, at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin may tatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita't narinig, at sila'y binalaan ng lalo pang mahigpit saka pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ang dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Dahilan sa puon ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ng masayang sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang puon ay siyang lakas na patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng puon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatit. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayon buksan. Ako ay papasok at ito'y Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng puon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok.
Aking pinupuri ikaw, O Poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpayan. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling nabuhay si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus at nooy nahahapis at umiiyak at binalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na nabuhay si Jesus at nagpakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at binalita sa kanilang kasama ng nangyari. Ngunit sila man ay hindi pinaniwalaan. Pagkatapos nagpakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling nabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Minsan, hindi ko po pinapayuhan ang mga tao na magpatawad na lang agad. I do not advise people to forgive quickly. Nakakabigla po yun, no? Hindi po kasi tama na agad-agad kang magpatawad. Kahit na turo sa atin ng Panginoon na magpatawad ka, huwag kang magsasawang magpatawad sa mga nakasakit sa iyo. Wala pong mali doon. Pero huwag kang agad-agad magpapatawad. Bakit? Kasi kung may nakikita kang mali, kung nasaktan ka, kung may nakagawa ng kasalanan sa iyo, dapat magalit ka muna bago ka magpatawad. Kasi kung agad-agad ka magpapatawad at hindi ka magagalit, aabusuhin ka ng iba. Amen? Kung agad kang magpapatawad at hindi mo hahayaan na magalit ka, sasabog ka, kapatid. At kapag sumabog ka, magkakalat ka. At kapag nagkalat ka, makakapanakit ka. Ikaw ang magiging mukhang kawawa. My dear friends, there is also healing in letting out your anger. Being angry is also therapeutic. Battling or hiding our anger is very dangerous. It makes you ill. It makes you sick. It makes you weak. Mag-ingat po kayo. Baka maatake po kayo sa puso, ha? Kapag kinikim-kim at kinikim-kim mo yung galit mo para makapagpatawad ka ng mabuti. Kailangan, kapatid, mauna munang ilabas mo yung sama ng loob mo. Hindi po masama
ang naglalabas ng sama ng loob. Amen? Hindi ka kasi makakapagpatawad habang may natitirang galit at inis pa sa puso mo. Kapag nailabas mo na lahat ng galit mo, doon lang na mababawasan at mawawala ang galit mo. At kapag wala ka ng galit, doon magiging mas masaya at payapa ang buhay mo. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid, balikan niyo ang ating nabasang ebanghelyo noong muling nabuhay daw ang ating Panginoong Hesukristo. Nagalit siya. Pinagsabihan niya yung mga apostol niya. Kasi naman, paulit-ulit na siyang nagpakita kay Maria Magdalena dun sa 2 alagad na naglalakad papunta Emmaus. Pero kahit na sinabihan sila, nakita namin ang Panginoon, muli siyang nabuhay, hindi pa rin daw sila naniwala. Anong ginawa ng Panginoon dahil hindi sila naniniwala? Dahil wala silang pananalig. Siya daw mismo, si Jesus, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya nang nagpakita dito sa kanyang mga apostol at pinagalitan sila. Pinagsabihan sila. Sinabihan sila dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, dahil wala silang pananalig sa kanyang turo. The gospel said, Jesus rebuked his apostles because of their unbelief and their hardness of heart. Tingnan niyo yon mga kapatid. Kung nga ang muling nabuhay na Panginoong Hesukristo, naglabas ng kanyang sama ng loob, ng kanyang galit, wala naman pong masama kung sasabihin din natin kung anong ating kinakagalit. Lalong-lalo na kung meron talagang taong nakasakit sa iyo. Anger in the right context, if you have the right reason, is not a sin. Tandaan niyo po yan. Minsan, tulong din po ang galit para meron lang magbago. Halimbawa, kung hindi ka magagalit na napakabagal ng internet nyo, nagbabayad ka naman, hindi ka pumapalya, hindi ka nalalate sa mga payment nyo, hindi naman aayusin yan at hindi papansinin ng kumpanya. Hindi po ba? Minsan kailangan mo magreklamo para ayusin nila ang kanilang serbisyo. Amen? Kung hindi ka magagalit sa anak mo dahil kala mo kung sino nang sumasagot sa iyo, mananatili siya na walang galang at walang modo. Amen? Kung hindi ka magagalit dyan sa asawa mo dahil di siya tumitigil sa pambababae, baka aakalain niya na okay lang na pagpatuloy niya ang kanyang pambababae. Di po ba? Dahil hindi pa po tayo nagagalit sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Halos na mga Pilipino, tinanggap na. Di ba yan yung ugali natin, yung mentality natin? Ano sinasabi nyo? Wala na tayong mababago. Dahil hindi tayo galit, nagpapatuloy yung sistema. My dear friends, be angry so that something will change. Your anger can change someone's attitude. Pero, tandaan niyo po, mga kapatid ha, bago kayo magalit, kailangan malinaw sa iyo. Bakit ba galit ka? Be angry, but be clear why you're angry. Magalit ka, pero sana naman sabihin mo ng mabuti at malinaw. Bakit nagagalit ka? Communicate properly why you are upset. Baka naman po kasi pagkatapos ng misang ito, bigla kayong nagwala dyan sa mga tahanan niyo at sabihin niyo, kasi sabi ni Father Joel, okay lang ang magalit. Bago po kayo magsisigaw-sigaw dyan, bago po kayo magmumura-mura dyan, ha? Kapatid, unawain niyo po, ha? Okay lang na magalit. Basta't maliwanag sa iyo, bakit nagagalit ka? Okay lang na magalit. Pero sana, sabihin mo ng mabuti, yung nauunawaan nila, bakit nagagalit ka? Okay lang na magalit, pero sandali lang sana. Amen? Be angry and let it be without sin. Magalit ka pero wag mong hahayaan na manatili, magtagal at tumubo sa hinanakit yang galit mo. Balikan niyo po ang ating ebanghelyo. Kahit na nagalit ang Panginoon, pinagkatiwalaan pa rin itong mga apostol na ito.
Sabi, pagkatapos pinagsabihan ni Jesus ang mga apostol, biglang binigyan sila ng misyon. Go into the whole world to proclaim the gospel to every creature. Kala ko bang galit ang Panginoon? Oo, pero mahal pa rin niya ang mga taong ito. Pinagkakatiwalaan niya ang mga taong ito. Pagkatapos ng galit niya, marunong pa rin siyang magpatawad at magtiwala. Kaya nga 'di ba, sabi ko kaninang umpisa, bago ka magpatawad, dapat magalit ka muna. Yan kasi ang problema ng napakarami sa atin . Hinahayaan natin na magtagal, manatili, nakakulong ang ating mga galit at ito ay nagiginang hinanakit. Kaya hindi ka makapagpatawad, kapatid. Kaya hindi ka nakakapagtiwala muli dahil nakakulong ka na dyan sa iyong galit at inis sa ibang tao. Please, learn to express your anger properly. But after, learn to forgive and to trust again. At sa mga iba naman po sa inyo, kapag pinapagalitan, sana wag naman kayong maging balat sibuyas. Isang kahinaan po natin yan . Ang iba sa atin kapag pinagalitan, agad sumasama ang loob. Di po ba? Aminin. Minsan, kapag pinagsabihan kayo, ginagawa niyong kontrabida yung nagagalit at yung nagrereklamo. Di po ba, kapatid? Kapag may taong galit, unawain mo. Bakit ba siya galit? Ano ba yung nagawa mo? Bakit sumama yung loob niya? Huwag mo sasabihin na wala kang kasalanan. Again, remember, nobody is perfect. Tanong mo, bakit ba sila naiinis? Bakit ba siya nagsasabi-sabi? Kapag ayaw mong napapagalitan ka, kapag ayaw mong pinagsasabihan ka, isa lang pong ibig sabihin yan, ma-pride ka na. Mataas na ang loob mo. Malaki ng ulo mo. Mayabang ka na kasi. Amen? Mga kapatid, hindi ka matututo kung mataas ang loob mo. Hindi lalago ang pagkatao mo kung malaki na ang ulo mo. Kung napakataas na ng tingin mo sa sarili mo. At magiging malayo ka sa pagpapalat grasya ng Diyos kapag puno ng pride ang puso mo. Kaya tingnan niyo po ang mga apostol ng ating Panginoon. Kapag kumbaba sila, hindi mataas ang loob nila kasi tinanggap naman nila yung pagkakamali nila. Aminado naman sila na nagduda sila. Pero matibay ang pagkatao nila. Pagkatapos silang tinanggap yung galit, yung pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo, sinundan pa rin nila ang kanyang kagustuhan. Naging tapat pa rin sila sa kanyang misyon. Pwede naman po na sumakit yung loob nila, pwede nilang iwanan ng Panginoon dahil napahiya sila, pero hindi yun yung kanilang pinili. Hindi yun yung kanilang naramdaman. Nilulok nila ang kanilang pride. Nagpakatatag sila at pinagpatuloy nila yung paglilingkod nila sa Panginoon. Kapatid, huwag sasakit ang loob mo kapag merong taong pinagsasabihan ka. Kasi kapag merong kumakausap sa iyo, ang ibig lang sabihin, mahal ka pa ng taong yan. Amen? Mas mag-alala ka kapag hindi ka na kinakausap at pinapansin ng isang tao. Hindi po ba? Because remember, the opposite of love is not hate. The opposite of love is indifference. Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay yung wala nang pakialam. Tanong ko po sa inyo, ano bang mas gusto nyo? Yung pinapansin kayo o hindi pinapansin? Siyempre, mas gusto nyo yung pinapansin kayo, hindi po ba? Anong mas gusto nyo? Yung kinakausap kayo o yung hindi? Siyempre, gusto nyo yung kinakausap kayo. Hindi po ba? Kaya nga, kapag may nagagalit sa iyo, anong ibig sabihin yan? Kinikilala pa yung pagkatao mo. Dahil kung dinadaan-daanan ka na lang, hindi ka na kinakausap o tinitignan ng isang tao, isa lang ibig sabihin, hindi ka na mahalaga. Wala ka ng kwenta sa kanila. Amen? Kaya po, sa susunod, kung nagagalit yung asawa nyo sa inyo, kapatid,
Pasalamat ka naman. Kasi hindi naman magagalit yung asawa mo kung hindi ka niya mahal. Amen? Kung nagagalit yung mga kapatid mo sa'yo, magpasalamat ka. Kasi, ibig sabihin, nagmamalasakit pa rin sila sa'yo. Amen? Mga kapatid, kung pinagsasabihan ka ng boss mo, magpasalamat ka. Huwag ka magagalit sa kanya. Kasi kung hindi ka na pinapansin ng boss mo, ibig sabihin, wala na siyang pakialam dyan sa trabaho mo. Wala nang paki ang boss mo kahit na malugi kayo, kahit na maaksidente ka. Di po ba? Kung pinagsasabihan ka, kapatid, magpasalamat ka. Kasi, ibig sabihin, nakikita ka pa, inuunawa ka pa, at pinagmamalasakitan ka lang. Kaya, sana, huwag niyo pong mamasamain yung galit at pangangaral ng ibang tao sa inyo. Kapag mayroong taong galit sa iyo, magandang suriin muna natin ang ating sarili. Tanong natin, ano bang nagawa kong masama? Paano ko maitutuwid ang aking pag-uugali? Tandaan niyo po, nagpapadala ang Diyos sa atin ng mga tao. Parang papel de liha, hindi naman tayo sinasaktan pero pinipino lang ang ating pagkatao. Sa misa pong ito, mga kapatid, magdasal tayo. Kamukha sana ng Diyos, mailabas natin na maayos ang ating mga galit. Ano pa ba yung mga tinatago mo na hindi mo mabitaw-bitawan, hindi mo makalimutan? Labas mo na yan. Kausapin mo yung taong kinaiinisan mo. Sana magkaayos na kayo. Doon ka lang makakapagpatawad. Doon ka lang makakapagtiwala muli. At pangalawa, naway matanggap natin ng may kababaang loob ang galit at ang pagtutuwid ng ibang tao sa atin. Tandaan mo, kapatid, kapag merong taong galit sa iyo, huwag kang agad iiyak. Huwag agad sasama ang loob mo. Mas maganda, suriin mo muna ang iyong ugali, ang iyong kalooban. Dahil nakakatulong pa rin, nakakapagpabanal pa rin ang galit kung gagamitin mo ito ng mabuti. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway hindi maghinanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkus ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pagkaloob mo kami ng tapang na magpatotoo sa pagdating ng iyong kaharian. Marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin
Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Lalong-lalo na, ngayong araw pinagdiriwang namin ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal, naghain ng sarili niyang buhay, siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino ang aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Francesco, ang aming Santo Papa, na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pakintapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, Kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gamayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan, na minarapat mong makinabang sa piging na magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatapok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng bumabati, nagigreet sa akin sa araw ng aking pagsilang on my birthday today. Sabi po ng Biblia that our life is 70, 80 if we are strong. So kung hanggang 70 na lang po ako, meron na lang po akong 30 years. Pero hari nawa, ako po ay makatungtong ng hanggang 80 years para naman po meron pa akong 40 years. Kakaunti lang po yun.
yung 30 or 40 years. Dahil alam naman po natin na mabilis lang ang buhay. Kaya nga sabi ko, that life does not begin at 40, but life begins every day. That is why every day I choose to live life to the fullest. At isa po sa aking misyon, tawag, ito pong pagmimisa to inspire people. Ako po ay nakakatanggap ng pagpapala, pero ibinabalik ko sa Diyos sa pamamagitan ng aking paglilingkod sa inyo, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan ng inspirasyon. So please pray for me. Kahit naman po sabi ng Biblia na 70 or 80 ang buhay ng tao, nakasulat din naman po sa Biblia na hindi natin alam kung anong naghihintay sa atin bukas. Kaya naman ang aking dasal at dalangin araw-araw, kung hanggang saan at kailan ako gusto ng Diyos na mamalagi dito sa mundo. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong walang sawang panonood, pakikisalo sa ating banal na misa, at ganyan din po sa inyo po mga donations. Hindi lang po sa akin yan. Hindi lang po sa parokya. Yan po ay pinantutulong natin sa seminaryo, sa mga matatanda, home for the aged, sa mga bata, sa orphanage, sa ating pong scholars, at sa ating pong mga nagpapare. Naway kayo po mga tumutulong, mas pagpalain pa. Dahil ang paniniwala ko po, the more that you give, the more that you receive. But, as I have said, going back to our homily, before you forgive, please be angry. Baka nagpatawad ka, di ka muna nagalit. Kasi yung galit na yan, pagpoproseso din po sa nararamdaman natin. Tao ka din, kapatid. May nararamdaman ka din na sakit ng loob. Hindi masama na maglabas ng sakit ng loob kung alam mo mabuti ang iyong dahilan at kung mabuti naman ang pagkasabi nito. At kung ikaw man ay pinagalitan, wag naman sanang sasama ang loob mo. Kaya nga po, isang magandang assignment natin ngayon, liban po sa pinagdadasal niyo ko at pinagdadasal niyo po ang ating mahal na Santo Papa, sana bigyan niyo po ng oras at panahon na pagdasal ito. Ano bang kailangan mo pa ring baguhin sa iyong pag-iisip, sa iyong pag-uugali? Huwag mo sasabihin, kapatid, na wala kang kasalanan. That is pride talking. Please, give time to evaluate yourself. Anong kailangan kong ituwid sa aking pag-uugali? Bakit merong taong nagagalit sa akin? Sometimes we need anger so that things will change. Pag niyo pong mamasamain ng loob, huwag kayo magagalit sa mga nagagalit sa inyo. Kaya galit sila kasi close kayo. Mahal pa rin kayo ng mga yan. May malasakit pa rin sa inyo. Give time. Bigyan niyo po ng oras at panahon, pagsusuri ng inyong kalooban, at sana makatulong yan sa inyong pagbabagong buhay, pagpapakabanal, at pagpapakabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.